Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay JR Abadis, shoutout kay Samuel Maravilla. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pero ano, nagbigay din ito ng kaunting pag-asa kay Han Sanchen. Gayunpaman, tama ka, simula nung umalis siya, wala na talaga akong mahanap na makikilala ko. Sa makatuwid, hindi lang ikaw ang taong maaaring lumitaw sa loob ng 10,000 taon, kundi ikaw lang dapat sa napakaraming taon, isa, kaya. May maituturo ako sa'yo. Alam niyang magiging ganito, simula nung hiniling niya sa sarili na huminto ng ganito, naramdaman ni Han Sanchen na may mangyayari mamaya, kahit niloko siya, at least worth it ang resulta. Anong maituturo mo sa akin? Sabi ni Han Sanchen, alam mo rin kung ano ang nangyayari sa labas, mabuti pa, maging ganyan ka. I mean, it can make me stronger, only in this way, I can get out of trouble. Well, I'll teach you a trick to make flowers bloom all over the earth. It just falls from the sky and with one palm, everything will cease to exist. What do you think? Damn it, hindi ba ito ang maalamat na tategatopam sa asol na planeta? Medyo nalitaw si Han Sanchen. Totoo, syempre naman. Tetango na sana si Han Sanchen nang may bigla siyang naalala, may mali, ito ay talagang fucking mali, kahit na may ganoong pamamaraan, hindi ito maaaring maging napakalakas. Sa makatuwid, sa kaunting pag-iisip, agad na napagtanto ni Han Sanchen na ang kanyang lola ay nalinlang. Holy shit, niloloko mo ba ako? Naaninag ni Han Sanchen. Alam mo pa na pinaglalaroan kita, kaya pinaglalaroan mo ako, at tinuturuan kita ng mga mas makapangyarihang galaw na direktang makakatalo sa kalaban. Sa harap ng kabalintunaang ito, si Han Sanchen, na laging magaling sa pangangatwiran, ay walang imak. Parang medyo nabuka ko talaga ang bibig ng leon ko. Then ano ang maituturo mo sa akin? Ang maituturo ko sa iyo ay talagang isang bagay lamang, at iyon ay kung paano maging isa sa akin sa labanan, upang i-maximize ang iyong lakas at i-maximize ang aking lakas. As for how much power you and I can exert as one, it depends on how deep your understanding of this is, and also depends on how much your own potential is. Hindi ka nangangarap kung hihilingin mo sa akin na direktang pangunahan ka para sakupin ang mundo, ano nga ba? Bagamat medyo walang puso ang mga reklamo ni Pango, kung pag-iisipang mabuti ay talagang may saysay ang kanyang sinabi. Ito ay simula pa lamang, good guy, gusto lang ni Han Sanchen na pangunahan siya ng iba na mangibabaw sa mundo, ito talaga, medyo sobra. Okay, gagawin ko ang lahat. These are mental formulas. I can transfer them into your mind through my consciousness, and let you remember these mental techniques instantly. Gayunpaman, ang operasyon ng mental techniques ay maaring iba sa karaniwan mong nakakasalamuha, kaya, may figure sa ilang sandali na gagabay sa iyo sa pagsasanay ng formula na ito. You don't need to memorize the formula, you have to remember how to use this special method to integrate the formula. Naiintindihan mo ba? Pagkarinig nito, tumanggo si Han Sanchen, at pagkatapos ay masunurin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pumasok sa isang estado ng kawalan ng ulirat. Sa sumunod na segundo, pumasok ang isip ni Han Sanchen sa isa pang blankong espasyo, ngunit sa blankong espasyong ito, may isang gintong figure na dahan-daang bumagsak sa kanyang harapan. Halos sabay na lumipad mula sa malayo ang ilang kakaibang salita at patuloy na lumilipad sa aking isipan. Sa wakas, isang gininto ang liwanag ang kumislap sa isip ni Lin Fang, at pagkatapos ay hamupa, at ang alaala ni Han Sanchen ay biglang nagkaroon ng memorya ng isang text. Kaagad pagkatapos, ang maliit na gintong figure ay dahan-daang gumalaw. Sinundan ni Han Sanchen ang kanyang mga galaw at dahan-daang tumutugma sa text,
Sa simula, ang dalawa ay ganap na hindi magkatugma, mula sa karanasan. Ito ay kahit isang baligtad na kilusan na sumalungat sa mga patakaran. Sa makatuwid, ito ay napakahirap para sa Han Sanchen sa simula, hindi lamang siya hindi makakuha ng anumang mahahalagang bagay, ito ay kahit na napakahirap na maunawaan. Gayunpaman, napakalinaw din ng Han Sanchen na ang mga ito ay hindi maiiwasang inertial error, para malampasan ang discomfort na ito, kailangan nating pansamantalang harangan ang lahat ng ating natutunan noon, at mag-aral muli ng seryoso tulad ng isang baguhan, mga bagay na ito. Sigurado, matalinong tao si Han Sanchen, pagkatapos gamitin ang pamamaraang ito, ang pagkatuto ni Han Sanchen ay nagsimulang pumasok sa isang lubhang maayos na proseso. Unti-unti, ang gintong figure ay nagsimulang sumanib sa kanya, at pagkatapos, isang gintong liwanag ang sumikat sa buong mundo. Wow! Nang muli kong imulat ang aking mga mata, walang blanko ang mundo sa harapan ko, pati na ang lahat ay puti, ang pangupalakol lang ang nasa harapan ko at lahat ng nasa lagusan. Kuya Sanchen, kamusta? Nang makita ni Han Sanchen na imulat ang kanyang mga mata mula sa pagmumuni-muni, agad na nag-aalalang tanong ni Xiao Tao. Hindi agad nakasagot si Han Sanchen, ngunit may hinahanap. Pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat ng nangyari kanina, ngunit ng pag-isipang mabuti ay may naaalala siyang kakaibang salita sa kanyang isipan. So, hindi panaginip yon. Pagkatapos masanay ni Han Sanchen sa prosesong ito, umiling si Xiao Tao at sinabing ayos lang siya, at pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang paningin sa Pangu-Ax. Sa oras na ito, iba na ang kulay ng palakol ni Pangu. Isang kulay na katulad ng bakal, hindi itim o puti, ngunit itim na may puti at puti na may itim. Nagpalit ng kulay. Medyo nagulat si Han Sanchen, sa sumunod na segundo, marahan niyang hinawakan ang Pangu-Ax sa kanyang kamay. Tawag. Isang enerhiya na agad na umikot sa katawan ng Pangu-Ax, at pagkatapos ay mabilis na damaloy sa katawan ni Han Sanchen, halos kasabay nito, ang totoong enerhiya sa dantian ni Han Sanchen ay parang nag-aapoy na pulbura. Nagkaroon ng napakalaking dagandong, at mabilis itong nabasag sa mga meridian ni Han Sanchen at umagos hanggang sa palakol ni Pangu. Kaya, isang tao at isang palakol ang nagsindi ng ilaw na hindi sa kanila ng sabay. After that, bumalik sa kalmado ang lahat, parang walang nangyari. Gayunpaman, si Pangu-Ax lang ang nakakaalam ng nangyayari dito. Ito ay pinapakain ng isang uri ng lakas. Alam na alam din ni Han Sanchen na siya ay nabinyagan ng isang uri ng kapangyarihan. Damn, muntik ko nang makalimutan. Hinampas ni Han Sanchen ang ulo niya. Sa sandaling ito, bigla niyang naalala na sobrang lakas ang ginawa niya at ngayon ay wala nang gaanong chi sa kanyang katawan. Sa makatuwid, pagkatapos ayusin ang usapin sa Pangu-Ax, may isang bagay pa rin si Han Sanchen na mabilis na dapat gawin. Iyon ay ang paggamit ng Taisho upang i-restart ang kanyang tunay na kapangyarihan at gumawa ng huling paninindigan sa mga tao sa sikat na tindahan. Sa pag-iisip nito, bahagyang ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at muling pumasok sa estado ng kawalan ng ulirat, sabay biglang nag-activate ng Taisho sa katawan niya. Sa sumunod na segundo, biglang lumiwanag sa liwanag ang katawan ni Han Sanchen. Habang kumikinang ang kanyang liwanag, biglang lumiwanag din ang Pangu-Ax na nakalagay sa kanyang binti, at mabilis itong nagpadala ng ibang liwanag na may medyo malakas na kapangyarihan sa direksyon ng Han Sanchen. Sa pagkakataong ito, ang dalawang tao ay hindi na kumikinang sa liwanag na hindi para sa isa't isa, ngunit nagniningning kasama ng liwanag na pagmamay-ari ng dalawa. Para sa isang oras, ang buong lagusan ay ganap na naiilawan ng liwanag na ito. Ang puting sugo at itim na hangin, na nasa gitna pa rin ng T-shaped na pasukan, ay orihinal na naghihintay para sa mga koponan sa magkabilang panig upang buksan ang tunnel. Gayunpaman, bago dumating ang balita rito, halos mabulag sila sa nakakasilaw na liwanag. Fuck! Anong klaseng liwanag ito, nakakasilaw? Hindi maiwasan ni Heifeng ang magmura, sa kanyang cultivation level, hindi siya nagyayabang, matamaan man siya ng pinaka-nakakasilaw na sikat ng araw, wala siyang gaanong problema. Sa makatuwid, ang liwanag na maaaring makapagpapikit kaagad ng kanyang mga mata ay alinman sa isang instant na pagsabog ng liwanag, o, ito ay ang araw na patuloy na sumisikat. Pero obviously, hindi ito isang kislap ng liwanag,
Pabayaan na ang sikat ng araw na kanina pa sumisikat sa mga mata mula sa langit. Kakaiba siya, pero normal lang yun. Bagamat hindi nagmumura ang sagong nakaputing damit, at walang malaking reaksyon sa kanyang mukha, bakas pa rin sa kanyang pagsimangot na alam niyang may mali sa liwanag na ito. Ito ba yung ilaw na nasira nung nag-aaway si Ivory sa mga subordinate natin sa loob? Parang hindi naman. Ang ganitong uri ng paghaharap sa pagitan ng mga spell ay malamang na magdulot ng malakas na flash ng liwanag, gayunpaman, ang liwanag na ito ay umiiral pa rin hanggang ngayon, tila hindi ito ang instantaneous light na dulot ng pagsabog. Ang dalawang partido ay nag-aaway sa isa't isa sa isang napakakipot na lagusan, at imposibleng patuloy na makipaglaban sa isa't isa gamit ang mga spellang. Kaya ito ay nagiging kakaiba at kakaiba. Kuya, ang liwanag na ito ay hindi maaaring sanhi ng pag-aaway sa isa't isa, ito, hindi tama ang aura nito. Nang marinig ang mga salita ng sagong nakasuot ng puti, mabilis na kumalma si Heifeng, at nagmamadaling itinoon ang kanyang mga mata sa kanyang ilong at sentido ng katawan, nais niyang subukan ang kanyang makakaya at maingat na madama ang pagkakaiba sa hininga ng liwanag na ito. Maya-maya, sumimangot si Heifeng, ang kanyang karanasan at intuition ay nagsabi sa kanya na ang sinabi ng puting sugo ay tama, ngunit ang kanyang hininga ay hindi masyadong tama. Pwede ba? Biglang may naalala si Heifeng at biglang tumingin sa puting sugo. Tumingin din sa kanya ang sagong nakaputi na nakatitig kay Heifeng, parang may iniisip siya. Pwede ba panguaks? Sagot ni Heifeng. Ang sagot na mas ikinagulat niya. Tumango ang sagong nakaputing damit, bagamat hindi ko pa naramdaman ang aura ng pangupalakol, ang aura mula sa liwanag na ito ay nagsasabi sa akin na bagaman ito ay napakaliwanag, ito ay napakadalisay. Tanging ang aura na pinalabas ng mga sinaunang tao ay maaaring maging napakalinis. Bukod dito, mayroong Han Sanchen dito, kaya sa tingin ko ang pinakamalamang ay ang pangupalakol. Tumango si Heifeng, oo, bagamat maliit ang hininga na ito, napakalakas nito na ang sinumang nakakaramdam nito ay hindi maiwasang makaramdam ng bahagyang lamig sa likod, na gusto mong lumuhad, ang pakiramdam ng pagsuko. Walang pagmamalabos sa mga salita ni Heifeng, ang kanyang sinabi ay ang buong katotohanan, naramdaman ng sagong nakaputing damit na parang may haring nakatayo sa tabi niya. Siya yung klase ng natural na pamimilit na gusto mo nang sumuko. Ito ba ang kapangyarihan ng palakol ni Pangu? Ito ba ang paniniil ng hari ng lahat ng sandata? Kung dati, ang pangupalakol ay itinuturing na isang sagradong bagay na dapat ipaglaban ng lahat ng tao sa mundo ay dahil sa katulusan at loika, at sa sandaling ito, kapag naramdaman na nila ang kapangyarihan nito, alam na nila na sila na ngayon, dahil sa pagsamba kaya gusto ko talagang makuha ang pangupalakol. Naniniwala ako na si Han Sanchen, kahit na tinulungan siya ni Xiao Tao, ay nasa estado pa rin ng pagbukas, ito ay 1,000 milya pa rin ang layo mula sa tunay at ganap na paggising ni Panguaks. Talagang mahirap isipin kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng gayong sandata kung ito ay ganap na mabubuksan. Tumango ang sugo na may puting damit, kaya, kung tutusin, ito ay isang ganap na artifact na lumikha ng mundo, ito ay talagang natatangi. Oo, kung ang taong may hawak nito ay isa ring napakakapangyarihang tao, gaya ng Han Sanchen, kung gayon ang kombinasyon ng dalawang bayani ay magiging napakapangangilabot na mahirap isipin ang eksena. Naniniwala ako na walang sino man sa mundo ang maaaring maging kalaban nila. Para sa kanila, kung ang sino man sa mundong ito ay lumaban sa kanila, ito ay isang nakakabaliw na dimensionality reduction blow sa kanila. Parang kailangan na talagang tanggalin si Han Sanchen, kung hindi, sa kakayahan nitong lalaking ito, nakakatakot talaga ang kinabukasan. Nang matapos silang magsalita ng dalawa ay biglang sumulpot ang dalawang subordinate mula sa mga bagong butas sa magkabilang gilid. Pag-uulat sa espesyal na sugo, halos mabuksan na namin ang mga daanan sa magkabilang panig, malinaw na naririnig namin ang labanan sa loob. Oo, last layer pa lang ang hindi napasok, hinihintay pa namin yung special envoy na magutos. Tumango ang itim na hangin at tumingin sa sagong nakaputing damit. It's definitely the right time to get through, just looking at this light, I'm afraid something big happened inside, if I went in later, I'm afraid more things happen. Tumango ang sagong nakaputing damit, kuya, may saysay ang sinabi mo, ayos lang na pumunta tayo para malaman natin, o may mali talaga kay Han Sanchen,
Sumugod tayo para pigilan ito ngayon, kailangan nating kumilos agad. Sa pagsang-ayon ng sugo na may puting damit, agad na itinaas ni Heifeng ang kanyang kamay. Sundin mo ang utos ko. Oo. Agad namang lumuhad ang mga nasasakupan na walang puwang at oras sa kanilang paligid na parang naghihintay ng dispatch. Agad na pumasok ang lahat sa mga kuwebo sa magkabilang gilid at nagayos ng maayos. Pagkatapos na mag-assemble ang grupo ay agad na nabasag ng nasa harapan ang huling pader, at pagkatapos ay sinisingil ako ng magkabilang panig sa maayos na paraan. Naiintindihan mo ba? Oo. Sabay-sabay na tugon ng lahat, at sa sumunod na segundo, lahat ng hindi kasali sa labanan ay agad na hinati sa dalawang grupo at pumasok sa lagusan na bubuksan na. Bigla na lang, dalawang mahabang pila ang nabuo sa mga daanan sa magkabilang gilid, naghihintay na magsimula ang utos ni Heifeng. Nandito na ang lahat, sundin mo ang utos ko at sumugod ka sa akin. Patayin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!